Not just one, but three impeachment complaints na ang kinakaharap ngayon ni VP Sara. Ayon sa bagong grupo ng mga complainant, hindi lang ito usapang politikal, issue na rin ng moralidad. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Tatlong impeachment complaint na ang hinaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Matapos maghain ng mga miyembro ng religious sector at mga abogado ng impeachment complaint laban sa bise ngayong araw. Inendorso ito ni ML Party List Representative Laila de Lima na isa rin sa mga endorser ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang mga complainant sa tanggapan ng House Secretary General kasama ang kanilang lead counsel na si Attorney Amando Ligutan. Halos katulad ng pangalawang impeachment complaint ang kanilang grounds for impeachment na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption at iba pang matataas na krimen. Giit ng mga complainant, impeachable offense ang umano'y maling paglustay ng hindi bababa sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at ang 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Nakasaad din sa reklamo ang pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaanak nito. Ang hindi umano pagdeklara ni VP Sara sa kanyang SALN ng kanyang kompletong properties at interests at ang pagsasagawa umano ng political destabilization dahil sa naging partisipasyon niya sa hakbang ng maisog prayer rally na naghikayat umano sa mga militar na patalsikin si PBBM. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. Paliwanag din ni Ligutan, tatayo ang kanilang impeachment complaint kahit pa hindi isama ang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y naging bagman ni VP Sara. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Para naman kina Father Joselito Sarabia at Father Joel Sabalia na kabilang sa mga complainant, kasama sa kanilang tungkuling moral ang pagpapanagot sa bise dahil sa mga umano'y impeachable offense nito. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. At sinasabi po niya nung una na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon. Itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan na nakabatay sa konstitusyon. Matatandaan din na kabilang sinaligutan at iba pang complainant sa mga nagsampa ng pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Naniniwala naman si De Lima na sapat ang porma at sustansya na ngayoy pangatlo ring impeachment complaint laban sa bise. Kaya siya nagpasyang i-endorso ito. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say. At dahil marami raw itong supporting evidence, sigurado raw ang mambabatas na papasa ito sa pagsusuri ng House Justice Committee ng sufficiency in form and substance.
Umaasa naman ang mga complainant na maitatransmit kaagad sa tanggapan ni House Speaker Bogie Lee ang kanilang reklamo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.